Anong ginagawa mo dyan? Biglang tumakbo na mabilis ang puso. Natatakot siya na baka kinidnap si Juliet. Nataranta siyang tumayo at kinuha ang susi ng sasakyan. Mabilis siya naglakad papunta sa parking lot ng kumpanya. Nasa tenga niya pa rin ang cellphone. I'll be right there. Pakling niya na hinahapong narating ang destinasyon. Actually, I was with Magnus. Lahat nito na napasinghap sa dulo. Nasaan na siya? Nanginginig niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Pinaandar niya kaagad yon at kasing bilis ni The Flash ang pagmamaneho niya. Iniwan niya ako. Sabi niya tumiiyak matapos nun. Juliet, hintayin mo ako. Darating na ako. Sabi niya at saka tinapos ang tawag. Mabilis tinungo ni Elliot ang university campus. Humihingal siyang lumingalinga. Nadatnan niya si Juliet na mag-isang nakaupo sa bench malapit sa field. Nakamukbok ito at tulalang nakatingin sa lupa. Nilapitan niya kagad to na may bakat ng concern sa kanyang mukha. Juliet? Pang-agaw pansin niya. Otomatikong inangat nitong ulo. Nakita niya ang namumulang mata nito. Kumikintab sa mga luhang pinipingilan nito. Pinunasan nito ang pisngi gamit ang kamay habang sinusubukang ayusin ang sarili. I told my 50th confession to Magnus but he rejected immediately. Sabi nito sa paos na boses saka tinakpan ng mukha. I'm sorry. Yun lang nasabi niya na makaramdam siya ng inis. She bothered him for that reason. Gasgas ng gawaing to ni Juliet, paulit-ulit. Tuwing nire-reject to ni Magnus, siya agad ang takbuhan nito. Siya sumasalo sa lahat ng hinanakit nito. Wala rin siyang magagawa dahil hindi niya pwedeng kontrolin ang puso ng kaibigan. Tanging sorry lang ang masasabi niya kay Juliet. Nanatili siyang nakatayo sa harap nito. Bagsak ang mga balikat habang nakatingin sa langit. Binalik niya ang tingin dito. Yumugyog ang balikat nito at walang pake kung iiyak man to sa harap niya. Matagal na siyang naaawa rito pero di niya kayang pagsabihan na tigilan nito si Magnus at maghanap na lang ng lalaking deserving dito. Minsan parang gusto niya nang batukan si Magnus sa sobrang manhid nito. Kung may babae man na magmamahal sa kanya, hindi niya talaga to tatanggihan pero sa kaso, walang nagtatangka na lumapit sa kanya since high school. Malamang sa malamig na anyo niya at anti-social lalo na sa mga babae. Ilang saglit tumigil sa pag-iyak si Juliet. Nakamasid pa rin siya dito. Binaba nitong kamay at binigyan siya ng masamang tingin. Kasalanan mong lahat ng to? Bulalas nito na kinalma niya. Nandito na naman tayo ang walang katapusang pagsisisi. Hindi siya umimik. You are the reason kaya hindi niya ako sinagot dahil engaged ako sa'yo. Sigaw nito sa umuusok na ilong. Ang mukha niyang malungkot, pinalitan ng galit sa kanya. Umiling siya. Oo, kasalanan ko lahat kahit hindi ko naman sinasadyang mangyari to. Kung pwede lang sana ipakancel ang engagement. Sucks, Elliot. Ikaw ang nagsabi sa parents mo makipag-arrange marriage, di ba? Alam kong sa likod ng pagmumukha mong yan, masaya kang sinisira ako. Bulyaw nito na binabaha ulit ng mga luha ang mukha. Sumikip ang dibdib niya. Ayaw niya sana magalit dito pero pinaandar talaga nito. Kiniyom niya ang kamay na napatiimbagang. Naramdaman niya rin ang pag-iinit ng mga mata niya. Hindi pa siya nagalit ng ganito. What are you talking about? Ni minsan di ako nakakausap na maayos mga magulang ko. Tapos aakusan mo ako ng ganyan? Grow up, Julie. Accept the fact. Tugon niyang umuusok na rin ang ilong. Gusto niyang talikuran to bago pa man di makontrol ang sarili. Mapait na humikbi si Juliet. Di mailarawan ang mukha nito. Napakadali lang sabihin para sa'yo. Pero di mo alam gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon. Nagmamahal lang naman ako. Ano bang kulang sa akin? Di naman ako pangit. Sikat naman ako. Sexy, bakit ayaw niya pa rin sa akin? Lahat na lang ng panunuyo ginawa ko. Nagwawalang saad nito, kinukusot ang damit. Sinundot ang puso niya. Ang galit na palitan ng awa. Umupo siya sa tabi nito at sa kaniyakap. Lalong umiyak si Juliet. Habol ang hininga nito na nilibing ang mukha sa balikat niya. I'm sorry, Juliet. You're always my friend and I never wanted to hurt you. Ganon din ako, nahihirapan ako kung paano makawala sa sitwasyon ko. Hindi ko ginustong sirain ang kasiyahan mo at alam mo yon na sinusuportan kita palagi. I promise. I'll try to break our engagement as soon as possible. Bulong niya na puno ng assurance. Humiwalay ito sa kanya. Binigay niya ang panto rito. Agad naman tumanggi si Juliet dahil may sarili na siyang panyo. Pero galit pa rin ako sa iyo, Elliot. Hindi pa tayo tapos? Tumayo ito at walang lingon siyang nilayasan.
Sinalubong niya ang mga kamay, saka bumuga sa hangin habang nakatingin sa madamong lupa. Huminga na maluwag si Rosette na mapadpad sa harap ng convenience store. Munti ka na siyang mahuli ni Rainier. Mabuti't gumanang instinct niya at binalaan siyang wag tumuwid sa danger zone. Gaya ng dati, napaka-unpredictable ng fiancé niya. Susulpot ito na walang sinasabi. Sinulyapan niya ang cellphone. Mag-aalas 6 na. Hindi niya namalaya na matagal niyang inikot ang syudad kasi lahat ng mall na nakatirik dito ay napuntahan na niya yata. Nagkasalungat ang kilay niya na binalik ang tingin sa pangalan ng store. Tumunog bigla ang tiyan niya. Nagwawala na ang mga alaga niya sa kanyang bituka. Sa sobrang takot niya kanina hindi siya nakakain ng lunch. Siguro naman oras na para i-treat niyang sarili. Kinibot niya ang labi at malumani na pumasok sa convenience store. Ginala niya ang paningin. Mabuti may paninda silang merienda na pwedeng pang lunch plus pang dinner pa. Kumuha agad siya ng sandwich, noodles at salad at may vanilla ice cream pa na pang dessert niya. Umupo siya sa nag-iisang bakanteng lamesa doon matapos kumuha ng hot water. Kasalukuyang maraming tao ngayon. Mapayapa niyang sinimula ng pagkain. Wala siyang pake kung labas man sa etiquette ang kinikilos niya. Isa siyang taong gutom at parte ito ng needs niya. Papasubo na siya ng noodles nang tumunog ang paborito niyang ringtone. Nakasimangot siyang kinuha ang cellphone sa bag niya. What if ang boss niya? Sigurado siyang nagtataka ito ngayon kung bakit siya tumakbo na walang paalam. Umawang ang bibig niya na mabasa ang pangalan ni Rainier. Nagkamilagro ata. May masamang nakain yata kaya napatawag. Sinindot ang puso niya na maalalang nangyari kanina. What if nakilala siya nito? Yari talaga siya. Yung sagot niya saka binalik ang sarili sa pagkain. Sorry if I disturb you. Anito sa malamig na boses na ikinainis niya. Wala yun. May problema ba? Sabihin mo agad. Tinamad niyang sagot habang puno pa ang bunganga. It seems that you're eating right now. I'll call you back later. Bawi nito na marinig siya kumakain. Binitawan niya ang tinidor at tarantang inayos ang pag-upo. Wait, hold on. Sabihin mo na makikinig ako. Pamimigil niya rito. It's not really urgent but I was curious about something. Tura nito sa mababa pero monotonous na boses. Halatang tinatamad tong makipag-usap sa kanya, maliban lang kung may isang bagay na gustong bubungkalin sa kanya. Sa sinabi nito'y napabuntong hininga siya na sanabayan pa ng paglamig ng batok at mga kamay niya. What is it? Aniya sa nanginginig na boses. Are you sick? Bakit 3 buwan ka talaga sa bukid nun? Tell me the truth, Rose. Are you terminally ill? Tanong nito sa malambot na boses. Tila nagustuhan nitong may sakit siya kasi halatang may tuwa sa boses nito. Umagalpak siya sa pagtawa, sumakit ang tiyan at halos maluha siya sa inasal niya. Napatingin ang ibang customer sa kanya, napapeace shine siya sa mga ito. I'm not kidding, Rose. Don't laugh like that. Sumbat nito sa malamig na boses ulit. San mo naman napulot ang fake news niya yan? Tugon niya na kinuha ulit ang tinidor. Wala akong sakit at gusto ko lang magpahinga. Bakit? Bawal ba magpahinga ng sandali? Pumalatak ito. I just want to remind you, our wedding will be held upon your return, so make sure to find someone there before our wedding if you don't want to get married to me. Kinuryente yata siya sa paalala nito. Wala kasi silang kapangyarihan para i-cancel ang wedding nila. Dapat nga matapos ng engagement, ipapa-civil wedding sila. Mabuti marunong siya magdrama at sinabi, makakabuti kapag may basbas talaga ng Diyos. Makakapaghanda siya na maayos at nakipagkasundo siya kay Rainier na sisirain nila ang kasal kapag nakahanap sila ng iba. Pero malabo yon sa parte niya. Tinaas niya ang isang kilay. Hey mister, ikaw dapat ang unang makahanap sa atin. Mas legit yon kasi lalaki ka't maniniwala kagad sila sa'yo. Please do it as soon as possible. Hirit niya. Whatever. Inis na sabi nito at saka pinatay ang cellphone. Binugan niya sa hangin ng pagkairita at kinain ulit ang noodles bago pa to lumamig. Makalipas ang ilang sandali, tumayo siya na hinihimas ang tiyan. Busog na siya at di niya na kailangan pang kumain ng hapunan. Kinuha niya ang bag at tumakbang paalis ngunit naalala niya bumili ng ilang potato chips pag midnight snacks lang. Umikot siya saka tinungo ang bahagi na may mga junk foods. Ginala niya muna ang paningin para makahanap ng mura pero masarap na potato chips. Dumakong paningin niya sa isang malaking pack ng potato chips.
Napusuan niya yon kasi nang abutin niya hindi niya tumakuha dahil kinapos siya ng height at nakalagay yon sa mataas na parte. Hindi siya sumuko, inabot niya pa rin yon. Ilang segundo niyang ginawa hanggang may isang matulungin na umabot nun sa kanya. Mabango ito at anino pa lang alam mong gwapo na. Ito bang inaabot mo? Tanong nito sa malambot na boses pero banayad pakinggan. Nilingon niya to pero nalaglag ang panga niya na matukoy ito. Sir Elliot? Kumibot ang gilid ng labi nito habang binibigay sa kanya ang malaking pack ng potato chips. Nasa mga mata nito ang nakakobling barrier. Eksperto yata to kung paano lumagay ng boundary sa pamamagitan ng boss-ex-employee relationship. You escaped the office without leaving a notification on my phone. Did something bad happen to your family? How are they right now? Usisa nito na may concern sa boses. Sorry po talaga sir. Sa awa ng Diyos okay naman sila. Pangiti-ngiti niyang saad habang mahigpit na hinawakan ng chips. Just leave me a message next time. Wala namang problema sa akin. Sabi nito na ginalang paningin sa paligid. How can I help you, sir? Alok niya at saka kinuhang isang basket na iniwan sa tabi. Ako na, Rose. Timing na napadaan ako rito kaya bibili na lang ako ng iilan na kulang sa supply ko. Inagaw nitong hawak niyang basket tsaka nagsimulang kumilos para mamili ng ilang bagay. Tahimik naman siyang sumunod. Kinakabahan ko anong sasabihin nito. Rose, can I ask a favor? Tanong nito na abala pa rin sa pagkuha ng ilang beer. Po, pakli niya. Can you accompany me just for tonight? Po? Lalo nandaki ang mga mata niya at nag-umpisang kumabog ang puso niya. Yung pakiramdam na may exam ka bukas pero hindi ka nakapag-aral? Huwag mong masamain. Wala naman akong masamang binabalak sa'yo eh. May gusto lang talaga akong tapusin na kailangan ka. Mabilis na paliwanag nito bago kumuha ng iilang soft drinks. Nakahinga siya na maluwag. Business lang palang pag-uusapan nila, malayo sa peligro. Why not? Sasamahan niyang boss niya. Total, ito naman ang nag-aalok. At saka misyon niya na akitin to. Napansin niyang puro alak ang binili nito maliban sa 2 corn chips. Of course sir, I'm at your service 24/7. Nakangisi niyang tugon. Ngumiti ito, ginulo ang buhok niya na parang aso. Sa ginawa nito, uminit ng pisngi niya at bigla siyang nailang. Maya-maya tinungo nilang counter. Mabilis silang nagbayad at dumiretso na sa sasakyan. Uupo sana siya sa backseat pero inalok nito ang front seat sa kanya. Wala na siyang magawa kundi sundin ito. Isang bilyonaryong CEO na nagpapanggap na karaniwang citizen ng bansang ito. Minamanehong sariling ordinaryong kotse, bumibili ng pagkain sa convenience store. Kinilig siya sa pagiging humble nito. Mabilis sila nakarating sa kondominium nito. Hindi siya makapaniwala na nakatira to sa normal na kondominium. Bilyonaryo ba tong kasama niya? Kahit CEO siya sa malit na kumpanya, may sarili siyang bahay. Subalit hindi rin basta-basta ang kondominium nito. Pagpasok pa lamang sa entrance, hayag na ang pagiging marangya nito. Binalutan ng kumikinang na palamuti, amoy bago at hindi ordinaryo ng mga taong nakatira dito. Bumati sa amin ng concierge. Ngumiti lang to at umakyat kami agad ng elevator. Tahimik silang nakarating sa unit nito. Siya ang nagbukas ng pinto dahil may hawak itong groceries. Pagbukas niya, otomatikong bumukas ang ilaw. May robot na nagsalita. Napa-wow siya sa sobrang high-tech at ganda. Puro salamin ang nakikita niya. Inutusan ni Elliot na buksan ang bintana ng sala. Lumantad sa kanyang nakakamanghang panorama. Kitang-kitang city lights. Rose, did you eat your dinner or not? Can you join me? Tanong nito habang inihahanda ang lulutuing pagkain. Nahiya siya pero naantig siya rito. He is the best husband material ever. Nagluluto ng sariling ulam. Umiling siya. Nakakain na po ako. Sabi niya saka lumapit dito para tulungan maghiwa ng carrots. Anong kinain mo? Noodles? I advise you to eat healthy foods if you wanna live longer. Saway nito na parang tatay niya. Sumimangot siya. You should eat dinner with me. Dugtong nito nang di siya umimik. Salamat sir pero... Hindi niya natapos nang mahiwa ang sariling daliri. Sumikip ang dibdib niya na makitang dugo. Mahihimatay ba siya? May takot kasi siya sa dugo. Di niya pwedeng gawin yon sa harap ni Elliot. Laking gulat niya na hilablot nito ang kamay niya. Nalagay sa bibig nito ang daliri niya. Hindi yata siya mahihimatay sa dugo kundi sa ginawa nito. Sorry. Bulong ni Elliot habang nilipat sa ibang direksyon ang tingin niya.
He's just trying to mask his embarrassment. Di niya maiwasang mapahiya sa inasal niya matapos makitang nagdurugong hintuturo ni Rose. Automatiko niya yung sinipsip. Nang matauhan, binitawan niya kagad ito. Naiwan niyang namumula ang pisngi ng dalaga. Bumayo ang puso niya nang wala sa oras. Tumakbo sa gripo si Rose para hugasan ng daliri. Nataranta siyang hinulugog ang mga drawer para kumuha ng band-aid. Nagkatagpo silang dalawa nang bumalik sila sa dating pwesto. Hindi nila maiwasang magtagpo ang kanilang mga mata. Naghari ang katahimikan ng ilang sandali. Narinig niyang malakas sa tibok ng puso niya o malamang ng puso nito. Sa sobrang lakas, hindi niya na alam kung kanino. Ngayon niya lamang napansin ang kagandahang taglay ng sekretary niya. Meron tong nakakaakit na caramel brown at maalon na buhok. Mapupungay ang mga mata at may mahabang pilik mata. Katamtaman ng tangos ng ilong na sumakto lamang sa oval shape nitong mukha. Maliit ang mapupulan nitong labi. Hindi ito masyadong maputi pero malakas ang karisma nito. Naramdaman niya ang pag-iinit ng mukha niya. Akin ang kamay mo. Mahina niyang saad na pinapanatili ang pagiging maotoridad. Marahang nilahad ni Rose ang mga kamay. Kinuha niya yon habang kinokontrol ang panginginig ng kanyang kamay. Napatigil siya na makaramdam ng awkwardness. Patay mali siya niyang nilagay ang band-aid palibot sa daliri nito. Salamat po sir, pasensya na po, inabala ko pa po kayo. Paghinging pamanhin nito na hindi makatitig ng diretsyo sa kanya. Namumula ng bahagya ang magkabilang pisngi nito. Wala yon, Rose. May mga bagay talaga na hindi mo inaasahang mangyari. Ang mabuti pa, ihanda mo na lang ang table. I will finish cooking. Suhestyon niya. Tumango si Rose. Naputo lang dila para magreklamo at tahimik na tinungo na lang ang dining table. Nanatili sa pagitan nilang awkwardness. Tahimik silang kumakain ng hapunan. Tanging ingay ng mga kubyertos ang pumupuno sa loob ng condo unit niya.